did it go po, ma'am? Kamusta niyo yung means ko? Yan ang pahayag ng kontratistang si Sara Diskaya na nag-finger heart gesture pa habang papasok sa Department of Justice nitong Sabado para sa kanilang case build-up. Para sa DOJ, pagpapakita yan ng insincerity at complacency. Isasama raw nila ito sa kanilang pagsusuri sa mga taong isinasangkot sa questionabling flood control projects. Hinimok ng DOJ ang mga iniimbestigahan kaugnay sa kaso na kumilos ng naaayon. Kabilang si Sara Diskaya at kanyang asawang si Pacifico sa protected witnesses ng DOJ. Hindi pa state witnesses, ibig sabihin, pwede pa rin silang masampahan ng kasong kriminal. Sa kabila ng sunod-sunod na issue sa DPWH, tuloy ang pagtatayo hanggang sa susunod na taon ng mga flood control projects na pinondohan ngayong 2025. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, titiyaking maayos ang proposal at implementasyon ng mga naturang proyekto na may kabuang budget na 300 bilyong piso. Kabilang saan ay safeguard measures, ang pagbalik sa acceptance process sa local government units. Bago i-turn over ang mga proyekto, kailangang may clearance na. Tapos na nga ito mula sa barangay level hanggang sa provincial government. Sabi ng Pangulo, titiyaking hindi na mauulit ang mga umano'y katiwalian sa flood control projects. Titiyakin po natin na hindi na po mauulit yung ating nakita. Titiyakin po natin na bawat sentimo na pera ninyo sa amin ang responsibilidad, ang katungkulan na tiyakin na ang bawat sentimo ay mapupunta sa maganda para pagandahin po ang buhay ng ating mga kababayan. Mula sa DPWH, iniutos na rin ni Pangulong Marcos kung saan ililipat ang 255.5 billion pesos na pondo dapat para sa 2026 flood control projects. I-reallocate ang 60 billion pesos sa PhilHealth, mahigit 39 billion pesos sa Department of Agriculture at 600 million pesos sa Agrarian Reform. Halos 36 billion pesos sa ilang ayuda programs ng Department of Social Welfare and Development, kabilang na ang 4Ps. 18 billion pesos para naman sa Department of Labor and Employment. Makatatanggap din ng budget reallocation ang Department of Health na mahigit 29 billion pesos. Ang Department of Education na mahigit 26 billion, CHED na mahigit 9 billion at TESDA na 1 billion pesos. 1 bilyong piso naman ang ililipat sa Department of Transportation para sa rehabilitasyon ng MRT. May pondo ring dadalhin sa iba pang mga ahensya at programa. Beep, 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 mga motorista, dagdag bawas sa mga produktong petrolyo ang ipatutupad sa huling araw ng buwan. Sa anunsyo ng ilang kumpanya ng langis, 90 centavos ang taas presyo sa kada litro ng diesel, may bawas namang 20 centavos sa kada litro ng gasolina. Habang sa kerosene, may dagdag na 90 centavos kada litro. Yan na po ang ika-6 na magkasunod na linggong taas presyo para sa diesel at kerosene. Habang panibagong rollback naman para sa gasolina ng 6 na linggong hike. Ayon sa DOE, nakapagpataas sa presyo ng geopolitical risk bunsod ng banta ng Amerika sa mga bansa sa Europa na tigilan ang pagbili ng enerhiya mula sa Russia. Nagpababa naman sa presyo ang muling pag-export ng Iraq ng krudo patungong Turkey. Esta Secto Encantadix at 18, mag-aabisala na sa mundo ng Encantadia si SB19 member Justin. Mamayang gabi mapapanood na sa episode ng Encantadia Chronicles Sangre si Justin as Eshnad, ang gatekeeper ng Devas. Chika niya sa Inyong Mare, dream come true ang mapabilang sa series dahil pinangarap niya ring maging actor. Sumabak siya sa acting lessons at fight training para sa karakter niya. Bago ang episode tonight, trending ang teaser ni Justin kasama ang mga bagong tagapangalaga ng Brilyante. I know na excited din po talaga yung 18 kasi it's something different from SB19 from performing. Pero hindi ko po in-expect na marami ring Encantadix yung parang na-excite sa pagpasok ko po. The International Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Iginiit ng International Criminal Court na pinangangalagaan nila
ang kalusugan ng lahat ng kanilang detainees, kabilang na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay matapos punahin ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte at abogadong si Nicholas Kaufman ang ICC dahil hindi raw sila naabisuhan agad tungkol sa kondisyon ng dating Pangulo. Balitang hatid ni Dano Tingkungko. Duterte. Ibinunyag ng anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Vice President Sara Duterte at legal counsel na si Attorney Nicholas Kaufman na nalaman nilang isinailalim ang dating Pangulo sa laboratory test para sa cranial at brain injury matapos daw mawala ng malay. Sabi ng kanyang kampo, hindi sila sinabihan agad ng International Criminal Court tungkol dito. Kaya kinukwestiyon nila ang kakayahan ng ICC na tiyakin ang kaligtasan ng dating Pangulo. Ultimo, iniindang ingro na kuko ni Duterte at pangangailangan niya ng caregiver hindi raw agad matugunan ng ICC. Sabi pa ni Kaufman, pagod na niya ang dating Pangulo sa pagkakapiit niya at iniinda mga karamdamang may kinalaman sa kanyang katandaan, bagay na batid niya ng gobyerno. Panawagan ng bise sa ICC, itama ang anyay gross injustice sa ama. Sa pahayag na ipinadala sa GMA Integrated News, tumanggi ang tagapagsalita ng ICC na magkomento sa pribadong sitwasyon ng kanilang detainee bilang paggalang sa right to privacy. Sumusunod daw sila sa mga patakaran ng Rome Statute at international standards kaugnay sa consular access ng isang detained person na mahigpit daw na isinasagawa alinsunod sa pagpayag o hiling ng detainee. Tinututukan daw ng ICC ang physical at psychological well-being ng lahat ng detainee. Sabi ng DFA, professional, non-intrusive at respectful ang naging pagdalaw sa dating Pangulo ng career consular officials ng Embahada sa Netherlands at hindi ng sinasabing agents ng pamahalaan. Nilinaw rin ni ICC-listed counsel Attorney Gilbert Andres na legal at naaayon sa batas at international law ang pagbisita ng kahit sinong kinatawan ng gobyerno ng Pilipinas kay Duterte kung pinahintulutan niya ito. At the end of the day, it's really the detainee who will determine that. Hindi po yung pamilya niya. Siya po yung subject po ng regulations at procedure po ng ICC. Sinabi rin ni ICC Assistant to Counsel at Attorney Cristina Conti, dapat alam ng mga Duterte at kampo nito na hindi nabubuyo ang ICC sa propaganda o public clamor at ang anumang impormasyon sa kondisyong medikal ni Duterte idinidiretso sa korte. I'm cautioning them against possible repercussions in the ICC case. Kung posibleng masilip ito ng ICC at kilalanin bilang interference in the case, the ICC frowns upon those kinds of activities. Kung meron man daw nagnanais na manatiling malusog si Duterte, ito ay ang mga pamilya ng mga biktima ng kanyang war on drugs. Lagi nilang panalangin ay matuloy ang trial at para matuloy ang trial, dapat buhay si Duterte. September 23, unang itinakda ang confirmation hearing ni Duterte pero ipinagpaliban ito ng ICC dahil sa hiling ng kampo ni Duterte na indefinite adjournment dahil hindi na raw siya fit na dumalo sa pagdinig. Dano Tingkungko, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Umalagang Malacanang sa pahayag ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court kaugnay sa hinihiling nilang interim release. Nitong Biyernes kasi, nagsumiti ng dokumento ang Duterte Defense Team sa ICC Pretrial Chamber 1 na nagsasabing hindi tinututulan ng gobyerno ng Pilipinas kung papayagan ang pansamantalang paglaya ng dating Pangulo. Ginamit ng Defense Team ang komento ni Palace Press Officer Claire Castro na mukhang nagbunga ang madalas na pagbiyaya abroad ni Vice President Sara Duterte. Sagot yan ng palasyo sa naunang sinabi ng bise na may bansang handang tumanggap sa kanyang ama sakaling payagan ang interim release. Git ni Castro, binaluktot ng Duterte Defense Team ang kanyang mga naunang pahayag. Nilinaw ni Castro na walang kapangyarihan ng gobyerno ng Pilipinas na magdesisyon ukol sa interim release ng dating Pangulo. Gayunman, igagalang daw nila anuman na maging pasya ng ICC bilang bahagi ng legal na proseso. Huli ka ang pagsalpok ng motorsiklong yan sa likurang bahagi ng truck ng basura sa Antipolo, Rizal. Sa lakas ng impact, natumbang motorsiklo at mga sakay nito. Dead on arrival sa ospital ang rider, habang sugatan naman ang angkas. Batay sa investigasyon ng Antipolo City Public Safety and Security Office, pumarada saglit ang truck sa kalsada para mangolekta ng basura. Inaresto ang truck driver pero kalaunay nakalaya matapos magkaareglo ang pamilya ng mga biktima at kumpanyang nagmamay-ari sa truck. Tumanggi magbigay ng pahayag ang truck driver.
Hulikam sa Quezon City ang pagsalpok ng isang motorsiklo sa isa pang motor. Sa investigasyon, nabistong nakaw pala ang nakasalpok na motorsiklo. Balitang hatid ni James Agustin. Masdan ng isang motorsiklo na biglang nag-counterflow sa bahaging ito ng Republic Avenue sa Barangay Holy Spirit, Quezon City noong Biyernes. Nakasalpukan nito ang isa pang motorsiklo. Sa lakas ng impact, tumilapon ng mga sakay. Ayon sa District Traffic Enforcement Unit ng QCPD, isinugod sa ospital ang magkaangkas na nabangga na nag-counterflow ng motorsiklo matapos sila magtamo ng mga sugat. Nadiskubre ng mga otoridad na ang minamanehong motorsiklo na nakabanggang rider, nakaw pala. Nagkakanda kami ng backtracking follow-up operation kasama yung biktima nung nalaman namin na mayroong isang motor na involved sa aksidente na same description nung motor na hinahanap namin. Pagdating namin sa traffic sector 5, nakita ng mismo ng biktima yung motor niya at yung suspect nung nakita niya, personally na-identify niya yung suspect. Inaresto ang 37 anyos sa lalaking rider na nagtamo ng mga gasgas sa mukha, siko at paa. Sa investigasyon ng pulisya, siya umano makikita sa CCTV footage na naglalakad sa bahaging ito ng Barangay Commonwealth madaling araw ng Biyernes. Nilapitan niya ang isang nakaparadang motorsiklo sa labas ng bahay. Dahan-dahan itong itinulak tsaka sinakyan papali sa lugar. Ilang minuto bago niyan, nakita pa ang suspect na may daladalang mga kalakal. Kinaumagahan na nadiskubre na may-ari na nawawala ang kanyang motorsiklo. Nang umaga nung nagising siya, akala niya is yung motorsiklo isiniram lang ng pamangkin niya. Then nung nakita niya, dumating yung pamangkin niya, wala pala. Nagbaka sakali na siya na mag-review ng CCTV sa kapitbahay nila at nakumpirma niya na ninakaw yung motor niya. Itinanggi ng suspect na ninakaw niya ang motorsiklo. Isinanla raw ito sa kanya sa halagang 35,000 pesos. Hindi ko po alam na na nakaw po yun. Na simplang lang po ako nun. Paano napunta sa yung motorsiklo? Sinanla po sa akin. Hindi ko nga po kilala eh. Tagaroon lang rin pala yung may-ari eh. Sa record ng pulisya, dati nang naaresto ang suspect dahil sa kasong malicious mischief. Ngayon, naharap naman siya sa reklamong reckless imprudence resulting in damage to property and physical injury at paglabag sa new anti-carnapping law. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Maiinit na balita sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Patay sa aksidente ang isang DPWH engineer sa Zamboanga City. Cecil, ano nangyari? Rafi, sumalpok ang kanyang minamanehong kotse sa isang nakatigil na backhoe. Base sa investigasyon, mabilis ang takbo ng kotse sa diversion road sa Barangay Mercedes. May sumenyas daw sa driver na bagala ng pagmaneho dahil sa road construction. Pero bumangga pa rin ang kotse sa backhoe. Naka-impound ngayon sa Kulyanan Police Station ang kotse, pati ang nabanggang backhoe. Walang pahayag ang pamilya ng nasawing driver. Bistado ang isang pulis at kanyang kasama na iligal umanong nagbebenta ng baril sa La Castellana, Negros Oriental. Ayon sa pulisya, na-monitor nila ang iligal na gawain ng dalawa kaya nagsagawa ng operasyon ang Criminal Investigation and Detection Group ng Negros Island Region. Na-recover doon ang isang submachine pistol at isa pang pistol, pati mga bala at gun holster. Tumangging magbigay ng pahayag ang dalawang arestado. Dagdag ng pulisya, posibleng masuspinde o masibak sa serbisyo ang naarestong pulis.